Isang petisyon ang inihain ng isang dating kongresista laban sa kontrata ng Miro at Comelec para sa 2025 national at local elections. Dumipensa naman dito ang Comelec. Ang sentro ng balita mula kay Luisa Erispe. Luisa? Audrey, matapos maglabas kahapon ng desisyon ng Korte Suprema na mali ang Commission on Elections na diskwalipikahin ang Smartmatic, panibagong petisyon na naman ang haharapin ng Comelec sa Korte Suprema. Ito'y dahil isang petisyon naman ang inihain laban sa kontrata ng Comelec at Miro para sa 2025 national at local elections. Ang petisyon ay inihain ni dating Congressman Edgar Erice laban sa kontrata ng Miro at Comelec. Ang petisyon ng kongresista ay maglabas ng temporary restraining order at writ of injunction ang SC para hindi matuloy na maging fast-track service provider ang Miro sa eleksyon. Katwiran ni Erice, gagamitin lang anyang ginipig ang eleksyon ng Pilipinas dahil unang beses palang gagamitin ang makina ng Miro. Gate pa nila, masyadong mahal ang kontrata ng Miro at Comelec. Dati anya kasi ay 5 to 6 billion lang ang kontrata, pero ngayon umabot ng 18 billion. Kaya suhestyon nila, sakaling mawalang bisa ang kontrata ng Miro at Comelec, magamit na lang ulit ang mga makina ng Smartmatic na ginamit noong 2022 national at local elections. Pero agad naman itong dinipensahan ng Comelec. Sabi mismo ni Chairman George Erwin Garcia, hindi masasabing ginipig ang Pilipinas dahil kahit bago ang mga makina, hindi na bago ang sistema na gagamitin sa mga makina. Wala rin silang nilalabag dito dahil base naman sa batas na RA 9369, hindi naman spesipikong kailangan na sa Pilipinas mismo ginamit ang sistema. Pwede rin sa ibang bansa o sa iba't ibang bansa tulad ng sistema ang gagamitin ng Miro. Sa issue naman ng malaking gastos sa kontrata, paliwanag ng Comelec, bago kasi ang mga makina. Kaya lang maliit ang gastos noon dahil ni-refurbish o inayos lang ang mga dating makina ng Smartmatic. Hindi na rin maaaring magamit ang mga dating makina ng Smartmatic dahil sinertipika na itong unserviceable. Samantala, Audrey, bukod naman sa petisyon, binato rin ni dating Congressman Erice ng hamon ng impeachment case si Comelec Chairman George Erwin Garcia. Sabi ni Garcia dito, nakahanda siyang harapin ito at kaya niyang patunayan na pawang mga aligasyon lang ang ibinabato laban sa kanya. Samantala, Audrey, pagdating naman dito sa petisyon nga na inilabas kahapon o yung rule ng Supreme Court hinggil sa inilabas na o sa desisyon nila na mali ang Comelec na suspendihin ang Smartmatic, sabi ng Comelec ay nakahanda silang mag-motion for reconsideration sa Korte Suprema hinggil dito para makita o mabawi man ang desisyon, mabigyan linaw kung dapat ba talagang mag-disqualify ang Comelec bago ang bidding o habang isinasagawa ang bidding para sa isang electoral procedure. Audrey. Maraming salamat, Luisa Erispe.